Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabak-labak na dyan with evidence. Naku, grabe. As in, parang bulkang sumabog si VP Sara. Talagang walang preno na siyang magsalita. Talagang ramdam mo ba yung galit sa kanyang puso? Yung parang hindi na pwedeng makontrol. As in, parang sinabi niya na VP Sara huhukayin at ipapatapon sa West Philippine Sea ang labi ni President Marcos Sr. Alam niyo naman kung sino nagpalibing sa libingan ng mga bayani na ama ni na President Marcos at Amy Marcos. Si Pangulong Duterte talaga ang nag-fight para mailibing ang labi ng kanilang amang yumaong. Ngayon, talagang hindi na ako ito nabibisaran, nagsalita talaga 'no, as in, "Okey, ganito ang gawin niyo, bardagulan kong bardagulan, ganito ang ginawa niyo sa akin sa lower house at kung ano-ano pang tinitira niyo sa akin, oo, naghanap kayo ng mga ebidensya, oo, fishing kayo sa inyong anong hiring-hiring diyan sa OVP budget daw di umano, eh, ito pala ang gusto niyo, sige sagutin ko kayo." Naku, pakinggan at panoorin niyo ang video kung saan masya-shock ka talaga. Si VP Sara mana sa tatay niya, oo, talagang okey, kung gusto niyong ganitong klaseng away, ibibigay ko. Kung ganitong klaseng bardagulan ang gusto niyo, ibibigay ko. So ito kabibig ha, panoorin natin ang statement ni VP Sara, ha? Let's proceed. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi Correct. kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Correct. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Tama. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, di ba? Ay, sorry sa VP Sara talaga. 7-Eleven. Pero yes, Tama naman. expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili. Tama. Nandun yung kailangan mo. 1,500 500. ko noon. Ang bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay. Pero ngayon, VP Sara, sobrang mahal na din. Ano. Ngayon, 80, sorry po. ang 1,500 ko, chocolate na lang ang mabili ko. Tama Tsaka na. ice cream. Tama talaga, valid ito. Kasi marami talagang nahihirapan ngayon. Tingnan niyo, Vice Presidente na nagsabing hirap ang Pilipinas. Walang klarong plataporma si Marcos. Nabudol kasi si VP Sara. Napaniwala ba sa magkapatid? Matagal na pala itong, feel ko talaga no, matagal na itong plano na magkapatid. Kasi natalo si Bongbong Marcos kay Lenny. Tapos nagpatulong siya or si Amy Marcos talaga ang tumawag kay VP Sara na magpatulong nga, tumakbo kang Vice Presidente kasi talagang matatalo kami kay Lenny. So noon pa lang, planado na pala na magkapatid. Naghahunting-hunting na pala sila kung sino ang pwedeng ma-partner kay BBM. Ito si VP Sara naman, kasi naniwala, sumakay,
Nanalo silang dalawa, unitin. Ngayon, tapos na siya nagamit, kailangan papabagsak. Kasi alam namang ng administrasyon na talagang napakalakas ni VP Sara. Ito ang posibleng manalo sa 2028 kung mag-decide itong tatakbong Pangulo. Nalaman ni VP Sara na si Tambaluslos pala, si Martin Romualdez pala, yung manok ni Bongbong Marcos. Let's continue. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So, diba? Kasi, yes. Amy Marcos to. Just a very quick follow-up. When did the conversation Conversation with Amy Marcos. happen between you and Senator Amy? You mentioned na Hindi kasi conversation yun eh, group chat yun. Oh, may group chat pala sila. Tapos, noong Group chat sila, so I think doon sila nagdidipate, no? banat sila ng banat, Oo, banat. sinabihan ko na Banat sila ng banat kay VP Sara pala. talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tapon ko yun, what's Huhukayin ko. Philippine yung tatay ninyo. Huhukayin ni VP Sara ang tatay nila at itatapon sa West Philippine Sea. Manat ka talaga ng tatay mo, VP Sara, no? Talagang, ano ba, I don't know kung kung itutuloy ba itong plano ni VP Sara na huhukay. Kasi sa kanilang sa group chat, binabanatan si VP Sara. Banat sila ng banat tungkol kay VP Sara. Tapos, I think, nandun si Amy Marcos sa group chat. Tapos sabi ni VP Sara, one of these days, huhukayin ko yung ama nyo ng aking ama sa libingan ng mga bayani at itatapon ko sa West Philippine Sea. Diba? Galing. Naka, marami na namang magagalit nito. Marami na namang tumaas ang kilay. Marami na namang trolls na bayaran na sisirain naman ang sinabi ni VP Sara. Well, alam niyo naman, di ba? Ang sinabi ni VP Sara ba na walang plataforma si Bongbong Marcos, which is true. Pinanindigan naman ni Bongbong Marcos na wala siyang plataforma. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ang klarong plataforma ni Bongbong Marcos ay pa-party, paayuda. Dahil walang plataforma, ang ginawa nila ngayon ay puro pamimigay ng ayuda. Oo. Obvious naman. Wag naman po tayong naging bobo. Dito ko na-realize ba, oo nga no, walang plataforma si Bongbong Marcos. Yung mga na-inaugurate niya ng mga buildings, kay PRRD yun build program ni PRRD eh. Yung housing project ni Bongbong Marcos, meron ba? Wala naman Pero, malakas ang ayuda nila. Serbisyo fair, malakas sila doon. Ayuda, bilyones ang perang inilabas sa kailang paayuda. Doon siya. Kaya nga tinatawag ang Pilipinas na ayuda capital of the world. Ayuda capital of the world. Ang Pilipinas. Kasi akala ng administrasyon na sa konting 3,000, 5,000, 5 kilong bigas, ay okay na. Mabubuhay na tayo. Pero hindi nila alam. Tanggapin natin. Pero hindi nila alam sa puso at isip ng mga tao, sige lang, ayuda kayo ng ayuda. Pag panahon ng eleksyon, doon kami babanat. Diba? Matalino na ang tao ngayon. Kasi kung talagang epektibo yung ayuda-ayuda, dapat sana tumataas yung ratings ng Tambaluslos, ng Marcos na iyan. Bakit parang pababa ng pababa? Madami daw ang mga pro-Marcos. Ewan ko saan nyo nakuha yan. Quick and dirty ratings, diba yan? So yun na nga mga kabibig. So ito pa may isa pang video si VP Sara dito. Panoorin natin. Pasensya na if medyo hindi maganda ang ating signal ngayon Pero panoorin natin at bigyan natin ng reaction. As in, nakakawindang itong mga pasabog ni VP Sara. Sige, gusto niyo yung pasabog ni VP Sara? Bibigyan ko sa inyo. Ito. 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 Ito.
ibibigay natin. Ibibigay ni Bibi Sara. Huwag mo na kabibig, ha? Okay? Go. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, Mr. Deception. ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, 2 lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, 2 lang. Ang request ko sa iyo, if you win, 2 lang ang request ko sa iyo. And I think I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang 2. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, 2 ang hingin ko sa'yo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema. Tama. Ng insurgency, ng terrorism, nandiyan
yan sa Mindanao. Wow. Kinalakihan ko yan. Naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, Hmm. Oh, hindi. Hmm. Sobra yun. Si mga kabibig, si Sara huhukay, Marcos Senior. Kasi wala naman siyang ginawa. Baka ngayon may yung ano ba, resista, 'di ba? Para magkaalaman. Kasi huwag tayong maglokohan dito. Puro kayo mga kurako. Nakakaawa lang. Kasi ang mga tao pinagtatawanan lang kayo. O ito mga hearings mga kurako. So yun lang mga kabibig ang ating Ladies and Level for Today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.